1, 2, 3, come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hello mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre ko ako naman ang tatanungin nyo. Nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo. Fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang ganda ng Mama Sam ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Sunday. So, happy Sunday sa atin lahat ng bonggang-bongga. At hindi lang yan, syempre gusto ko rin magpasalamat sa walang sawang tumatangkilik dito sa Mama Sam Vlog. Araw-araw, lagi maraming salamat po sa pagmamahal at suporta na binibigay ninyo. At hindi lang yan, syempre, sa mga makasolid na makamamasam dyan na laging tumututok dito, maraming salamat guys sa inyong lahat. Kaya naman ngayong araw na to, marami akong atid na chika sa inyo na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, wag na nating patagalin ang ating mga chika. So, para sa una nating chika, eto nga, nako, in sa social media ngayon ang pagkakapanalo ng ating Pinay Beauty na si Ann de Mesa bilang grand winner ng Tourism Worldwide 2026. Anong masasabi mo dito, Mama Sam? Well, ang masasabi ko, congratulations at mabuhay ka. So syempre happy ako dahil another pride na naman from the Philippines ang naiuwi ng ating pambato na si Ann de Mesa, kung saan naman ay talagang humakot din siya ng mga award. At hindi lang yan, syempre, ayun nga, Miss Tourism Worldwide 2026 Grand Winner. So, syempre, iba talaga ang mga queen ng ng from Miss World, from Miss Grand, talaga nagpe-penetrate talaga sila sa international stage. At isa na lang hinihintay kong lumaban, si Michelle Arceo. Feeling ko magta-title dito pag lumaban ng Tourism World, di ba? So yun, so congratulations syempre kay Ann de Mesa. At ayun nga, talaga namang masasabi ko, pang world-class beauty talaga ang beauty ng mga Pinay. O, di ba? So, yun, congratulations. Happy ako dahil nauuwi niya yung title. And then, para naman sa sumunod na chika, ano naman daw ang masasabi ko sa pambato ng Paraguay sa darating na Miss Universe 2026. At ito nga ay magtitrain sa Pilipinas ng kanyang mga Q&A at pasarela. Well, ang masasabi ko sa pambato ng Paraguay ay bongga. Feeling ko mas maganda siya more than nung nakaraang na pambato nila. Pero maganda din naman yung Paraguay nung nakaraang taon. Pero parang feeling ko mas level up ngayon ang beauty nito. Talaga namang masasabi ko, oh my gosh, I'm so excited. Excited ako para sa Miss Universe ngayong taon na to. Dahil ay nako, ewan ko kung sino talaga ang mananalo ngayon sa Miss Universe Philippines. Looking forward ako dyan at wish all the best para syempre sa mga natin, sa pagiging pambato natin dito sa Miss Universe. At syempre kay Miss Paraguay na rin, di ba? Wish all the best. At para naman sa sumunod na chika, eto nga, nako, sabing gano'n, daw masasabi ko, sa pambato ng Puteri Indonesia sa supranational, katapat ang pambato natin na si Katrina Ligado. Oh my gosh. Well, ang masasabi ko, good luck and congratulations syempre sa bagong winner ng Puteri Indonesia. At ayun, so let's see kung ano yung ipapakita niya sa Miss Supranational. And then kay Katrina Ligado naman, syempre excited ako para kay Katrina Ligado dahil alam ko naman na talagang iba din ang dating ng Katrina Ligado. So parang feeling ko malakas yung laban ng pambato natin ngayong taon na to dito sa Supranational. Kung beauty ang pag-uusapan, talagang winner. Pero syempre depende kay Katrina kung paano siya magpapa-impress doon sa organization ng Miss Supra
supranational. And then looking forward ako kung ano yung ipapakita niyang galing sa competition na yon. And then ganun din naman syempre doon sa pambato natin na lalaban at saka sa Indonesia. So good luck sa kanilang dalawa. Feeling ko mas lalamang ang laban ni Katrina Ligado and looking forward ako kung ano nga ba ang magiging eksena niya sa competition ng Miss Supranational. So yan, so good luck sa kanilang dalawa. Pero hindi lang supranational. So ano naman daw masasabi ko sa pambato ng Puteri Indonesia sa Miss International. And then of course tatapatan ni Binibining Pilipinas Katrina Johnson. And then ang pambato ng Vietnam. So mag-back to back kaya ang Vietnam. Well, ang masasabi ko ay syempre mas malakas pa rin yung laban ni Katrina Johnson. Actually hindi back to back, sandwich win para sa Vietnam kasi 'di ba nanalo ang Vietnam nung nakaraan taon, and then ayun nga, so possible kaya mag-sandwich win sila ngayong taon na to. Feeling ko hindi. Parang feeling ko kay Katrina Johnson mapupunta ang corona ng Miss International ngayon. Katulad ni Katrina Ligado, nalalakasan ako kay Katrina, nakalalakasan din ako dito kay Katrina Johnson sa Miss International. And then itong pambato ng Puteri Indonesia at saka ng Vietnam, bahala sila sa buhay nila. Charot. Hindi, syempre may laban din naman sila kung maghahanda. Kasi hindi naman natin pwede underestimate talaga yung kakayahan ng mga kandidata na iba na galing sa, katulad niyan, sa Vietnam at saka galing sa Indonesia. Minsan na nila napatunayan ng sarili nila nang manalo sila ng Miss International, di ba? So nakuha na nila ang corona dyan at nagro-runners up na sila ngayon, di ba? Sunod-sunod na din. So ibig sabihin, may kakayahan na manalo uli ang Vietnam at ang Indonesia sa pageant na nilalabanan nila. At ganun din sa sa supranational. So, pwede din silang manalo na hindi natin namamalayan. Dati nga, feeling natin ang lakas ng pambato natin, pero ang ending sila ang nagwagi, di ba? So, ganun lang yon. Kumbaga, parang depende na yan sa ipapakita ng pambato natin. Kung maghahanda yung pambato natin, di mananalo tayo. So, focus. Ayun ang kailangan gawin ng pambato natin. Mag-focus sila sa ipapakita nilang galing. Mag-focus sila sa laban nila. Yun yung importante. Di ba? So, yun. And good luck. So, yun. So, laban lang. At para naman sa sumunod natin, chika, etong pambato natin sa Man of the World 2026. Mama, tingin mo, masusundan niya kaya ang yapak ni Sergio? Well, ang masasabi ko, gwapo siya. Oo. Gwapo tong pambato natin At parang feeling ko may ibubuga talaga sa international stage. So, parang feeling ko, yes, kung talagang naghanda siya, especially Q&A, kayang manalo ng pambato natin. Ang tansya ko sa kanya kung hindi first runner-up title. Ayun. At wala nang iba. Di ba? So, parang feeling ko, winner. So, yun. Kaya, I'm happy kasi parang malakas ang laban natin dito sa Man of the World. Malakas din yung pambato ng Thailand kasi gwapo din. But naniniwala ako na si Oliver ang pangalan nito, no? Na siya ang kukuha ng title ng Man of the World. Wish all the best para sa Man of the World Philippines 2026. So parang feeling ko siya talaga ang mananalo dito. So laban, di ba? So German yan. May lahing German yan. Kapag may lahing German, panalo, di ba? So yun. So yun yung abangan natin. Kung paano siya magpe-penetrate ng bonggang-bongga. And then para naman sa sumunod na chika, pambato ng Cebu City. Handa na para sa coronation ng Miss Universe Philippines. Mama Sam, tingin mo, lalaban nga ba ng bonggang-bongga si April Smith? To be honest, yes. Nakikita ko na malakas ang laban ni April Smith. Nakikita naman natin yung beauty niya, talagang pak na pak, at yung kanyang galawan sa swimsuit ay talagang masasabi ko, wow. You cannot underestimate talaga yung Black Beauty, no? So, yon. So, tulad nga na sinabi ko paulit-ulit na I wish all the best para kay April Smith, na sana wag naman masayang yung laban niya dito. And then, yes, nakikita ko na talagang di kalibre at deserve ni April Smith na magkakorona. Kung hindi man niya makuha ang universe, malay ninyo, supra, di ba? So, deserve ni April. At, yeah, isa si April sa nakikita kong palaban sa competition nito. At
sabi niya nga, walang susuko hanggat hindi pa nakokoronahan ang bagong reyna. At malay ninyo, sa April yun, di ba? So, laban. And then, of course, pambato ng Pampanga. So, Mama Sam, anong masasabi mo sa kanyang eksena? So, tingin mo, Mama Sam, corona na kaya to ng Miss Universe Philippines? Ay nako, gustuhin ko man parang ang masasabi ko hindi. Charot. So, yan. Kasi, iba. So, depende sa execution niya. Depende sa mangyayari sa laban niya. Pwede naman, bakit hindi? May ganda si Allison at si Allison ang isa sa mga nakikita ko na pwede talaga makarating sa top 5. At yung ganda ni Allison ay papalo ng bonggang-bongga sa competition na to. At naniniwala ako na malakas ang laban ni Allison para sa corona ng Miss Universe Philippines. At ayun nga, so malalaman natin very soon. Malalaman natin kung siya nga ba, malalaman natin kung panalo nga ba, di ba? So yun, so I wish all the best para kay Allison sa laban niya dito sa Miss Universe Philippines. And I'm so excited. Excited ako sa ipapakita niyang laro kung ano man ang pasabog. Kasi di ba naririnig natin na handang-handa talaga sila at bonggang. But in fairness sa team talaga ni Allison, no, talagang prepared talaga sila para kay Pampanga at nakikita natin na talagang pinaghandaan nila ang laban ni Pampanga. Mabuhay ang team ni Allison. In fairness. So naniniwala ako na bobonggahan nila sa coronation night. And then, para naman sa sumunod natin, chika, 58 contestants from 38 countries dito sa MGI All-Stars. Mama Sam, tingin mo, matindi kaya ang magiging labanan ng MGI All-Stars ngayong taon na to? To be honest, para sa akin ang MGI All-Stars, syempre excited ako. Excited ako dahil mukhang maganda, mukhang matindi ang labanan. Nakita naman natin na grabe, mga di-kalibre ang mga maglalaban-laban. At grabe 58 candidates. So talagang kulang na lang ng dalawa para maging maging 60 candidates. So madami to para sa isang first edition ng isang pageant. So, ibig sabihin, ang daming nagsisisalihan. Paano naman kasi $100,000 ang papremyo, di ba? So, $100,000. So, pwedeng maging $1 million. Depende kung magiging sunod-sunod na winner, di ba? So, ibang challenge para sa mga kandidata dati na sa international stage ang magiging laban nila dito. And then, I'm so excited dahil patindi na nga ng patindi ang labanan dito sa MGI All-Stars. So, wish all the best para sa mga kandidata and let's see kung ano ang mangyayari at kung paano magpe-penetrate ng bonggang-bongga ang mga kandidata na lalahok dito. So, wish all the best. So, yan. Yun na yung masasabi ko. Talaga, labanan ng mga magaganda. So, para naman sa sumunod na chika, a-agree ka ba? Face card value para sa Miss Supranational. So, nandito nga si Venezuela, si Spain, Czech Republic, Indonesia, Philippines, Vietnam, and then Brazil, Costa Rica, and Canada. So, tingin mo, Mama Sam, sino kaya ang mas bongga ang beauty sa mga nabanggit? I love Mrs. Spain. Gusto ko yung mukha ni Spain. Ang ganda-ganda pa. Depende kay Spain kung paano siya aariba. Gusto ko din si Venezuela at saka si Brazil. Si Brazil, my gosh, 'di ba? Sabi ko nga, nako, kaya ng Brazil mag back to back sa Miss Supranational kasi nga nakita naman natin na sobrang winner naman kasi talaga ni Brazil. Grabe ang beauty ni Brazil, talagang nag-uumapaw sa ganda. And then of course, gusto ko din si Philippines. Siyempre, si Katrina Ligado. Ay, ilalaban ko si Katrina Ligado. Kung face value din naman ng pag-uusapan, talaga namang face value talaga ang Katrina Ligado. At hindi mo po pwede i-underestimate ang kakayahan ng isang Katrina Ligado sa competition na to. Sobrang excited ako sa ipapakita ni Katrina Ligado. I wish talaga na nag-prepared si Katrina Ligado dahil possible na may uwi niya talaga ang corona, no? Sobrang panalo, sobrang ay nako. Para sa akin si Katrina Ligado, kung magpiprepared siya ng todo-todo talaga para sa Supranational, I think mananalo siyang Miss Supranational ngayong taon na to. Hindi imposible. Kasi yung caliber niya talaga, no? Iba yung dating.
panalo. Oo. Sobrang ngayon pa lang masasabi ko, Katrina, nakakaloka ka. Sobrang ganda mo talaga. At iba yung datingan ni Katrina Ligado. Sobrang nakaka-excite na, alam mo yon na parang ang feeling ko ay, nako, laban Katrina, di ba? So yun, so wish all the best para kay Katrina Ligado. And then sa lahat naman ng mga ano dito, lumalaban ay talaga namang masasabi ko, mabuhay ang Pilipinas. Kasi parang feeling ko deserve na rin naman natin manalo talaga ng corona ng ano ng supranational kasi nga sobrang tagal na at parang feeling ko dapat nga ibigay na sa atin talaga to kasi sobrang tagal na talaga. At wish all the best. So, laban. So, para sa sumunod na chika, eto nga, Diyos ko, pinag-uusapan ang bato ng La Union sa Miss Universe Philippines. Tingin mo, Mama Sam, siya kaya ang mag-uuwi ng corona ngayong taon na to? Uy, to be honest, ang sagot ko talaga, yes. So nakita ninyo kahapon sa Misamis yung kanyang ipinakitang eksena. Talagang sabi ko, ay iba na. Iba na talaga sila Union. Parang siya na talaga ang nakikita kong mag-uuwi ng corona ng Miss Universe Philippines. Diyos ko, ewan ko na lang sa inyo kapag hindi nyo pa rin talaga na-appreciate yung beauty na meron siya. At ewan ko na lang sa inyo kapag sinabi ninyong hindi siya pwedeng manalo. Diyos ko Lord, para tayong nagtapon ng diamonds. So ganon. So I think, yes, caliber ng ala Catriona Gray and then Pia Wurtzbach Beauty, talagang iba talaga ang pambato ng La Union. Parang feeling ko siya talaga yung magmi-Miss Universe Philippines. And then, let's see sa ipapakita niya, di ba? So, sabing ganon, pwede daw bang gawing Miss Cosmo si Miss La Union? Oo naman, bakit hindi? Kahit nga supranational, pwede din eh. Kahit din Miss Charm, pwede din. Kahit din naman, anong corona dyan sa Miss Universe, pwede sila Union. Sa totoo lang, siya yung kandidata na parang kahit saan mo naman siya ilaban eh. Dalhin mo sa Miss Cosmo, mananalo to. Dalhin mo sa Miss Supranational, mananalo siya. Dalhin mo sa Miss Universe, ang laki ng chance manalo. Kumpara sa mga ibang kandidata natin, hindi ko naman ina-underestimate yung kakayahan ng mga kandidata natin na lumalahok ngayon dito sa Miss Universe Philippines. Pero nakikita ko yung potential ng bawat isa. At totoo naman, lahat naman silang may laban. Pero ibang level talaga ang beauty ni La Union. Aminin na natin to. Hindi naman sa gusto ko lang sila Union ha. Aminin natin na sobrang lakas talaga nung laban niya. At parang kung ito ang i-represent natin sa Miss Universe, my gosh, maloka ka. Maloka ka dahil malakas yung magiging laban natin sa Miss Universe Philippines. Ito yung sigurado ako na kaya niya uling maka-top 5. 100%. Ewan ko, pag sila Taguig or si Nicole Borromeo or si sino pa man ang mananalo diyang Miss Universe Philippines maliban kay Bea, I think mahihirapan silang matungtong ang top 5 sa Miss Universe. Pero pag si Bea, parang feeling ko magiging madali para sa atin ang pagbalik natin sa top 5 na Miss Universe. Kung si Atisa noon, nakikita ko lang na parang, okay, si Atisa, kaya naman netong maging kaya niyang maging top 5 sa Miss Universe. Ayun talaga yung sabi ko. Pero ngayon, kung si Bea Milan Windorsky ang mananalong Miss Universe Philippines, I think kaya niyang manalo ng Miss Universe. Hindi lang top 5. Kaya niya maiuwi ang corona ng Miss Universe. At walang duda. Basta wag lang magkakaroon ng mekos-mekos dun ha. So kaya niya. So ganun ako katiwala dito kay Bea Milan Windorsky. So yon. So ewan ko sa inyo kung anong paniniwalaan ninyo. Pero yun kasi yung nakikita ko. Kaya yun yung nararamdaman ko. But wish all the best, syempre, sa lahat ng kandidata na lumalahok dito sa Miss Universe Philippines. Lahat naman sila ay magagaling, lahat sila ay potential, lahat sila ay pwedeng manalo. Pero sabi ko nga, malakas talaga yung laban ni Bea Milan para sa corona ng Miss Universe. Diyos ko, yung ganda neto.
aayawan mo at nakikita mo na complete package, ewan ko na lang sa'yo. So, yon. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung anong chika mo dito sa mga tinatalakay natin. Syempre, maraming salamat sa inyong lahat, sa support at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa nakaka-follow at nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi nga ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.